What have they seen in your house? So Hezekiah answered that they have seen all that in my house. There is nothing among my treasure that I have not shown them. Sa ating bahay, mayroon tayong isang pintuan. Pero sa ating mga bahay ay mayroon pa tayong ibang mga pintuan na pwede nilang pasukin. At yan ay ang makikita natin sa ating mga FB account. My question is, what have they seen on your FB account? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ako ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-share ng message para sa online community. I choose this title, What have they seen in your house? Ito yung tanong na Isaiah kay Hezekiah. At ang sabi po diyan, what have they seen in your house? So Hezekiah answered that they have seen all that in my house. There is nothing among my treasure that I have not shown them. Let's pray. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, amin pong bubuksan ang inyong mga salita sa buhay ng inyong lingkod na si King Hezekiah, sa pangasiwa at sa gabay ni Prophet Isaiah. Dakilang Diyos, ipaunawa niyo po sa amin ang mensahe sa mga talang ito upang kami higit na maging matatag sa kabila ng aming mga pinagdadaanan. Kayo po ang aming maging sandigan at sa pagkakataong ito, ipaunawa po ninyo sa amin ang inyong mahalagang mensahe, ang regalo ng buhay. Salamat po ng marami, O Diyos, sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Gusto ko pong puntahan natin ang nasa 2 Kings chapter 20. If you have a Bible with you, chapter 20 verse 1. Ang sabi dito, Hezekiah was sick and near death. So ito pong si King Hezekiah ay nasa kalagayang maaaring terminally ill or bedridden. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Ang binabanggit po dito ni Prophet Isaiah kay King Hezekiah, pinuntahan niya ito at sinabi niya, ayusin mo ang iyong bahay. Dito po sa set na to, set your house in order. Ayusin mo ang iyong bahay sapagkat alam ng Panginoon kung anong magiging turnout ng buhay ni King Hezekiah. Ang sabi dito, for you shall die and not live. Nung marinig ni King Hezekiah ito, siya ay nagpihit sa dingding sapagkat hindi po siya unable to kneel down or sit down to pray. Ipinihit niya ang kanyang mukha sa panig at siya ay nanalangin ng sincere sa Panginoon. Sabi nga dito, 2 Kings chapter 20, gusto ko pong basahin, verse 2. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done with
that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Inilahad ni Hezekiah kung anong meron siyang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, alam mo, O Diyos, kung ano ang nasa aking puso. At yan po ay makikita natin doon sa chapter 18, verse 3, na si Hezekiah ay lumakad ng matuwid sa paningin ng Diyos. At nung siya ay manalangin with bitterly, ang sagot ng Panginoon, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. Wow. Kaya nga, this prayer of King Hezekiah is considered one of the fastest heard by the Lord. Healing process is take times, but for the life of Hezekiah, hindi pa nakakalabas si Isaiah doon sa chapter 20 verse 4, hindi pa siya nakakalabas ng lugar na yon, ay ipinaabot na ng Diyos sa kanya na bumalik ka at sabihin mo ito sa kanya. Ang sabi, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord, and will add to your days 15 days, 15 years. Wow. Isang napaka sarap na pagkakataon kung ikaw ay nandun sa lugar na may taning na ang ating buhay. At tinaningan na at sabi doon, tiyak na ikaw ay mamamatay. So, ang bagay pong ito, mga minamahal na mga kapatid, sabi nga po, hindi kaagad na umayan itong si King Hezekiah. Sabi niya kay Isaiah, what is the sign that the Lord will heal me? And what I shall go up to the house of the Lord the third day? Sabi ni Hezekiah. And Hezekiah answered, it is uneasy for the king for the shadow to go down 10 degrees. And sabi niya, no, but let the shadow go backward 10 degree. At idinalangin na Isaiah sa Panginoon at bumalik yung orasan ng kanyang amang si Ahab na siya bumalik ng 10 degree at nakita ni Hezekiah na totoo ang sinabi sa kanya ni Prophet Isaiah. Mga minamahal na mga kapatid, itong pagkakataong ito ay tunay na ang kabutihan ng Diyos sa kanyang lingkod, kung siya ay may malapit na relasyon sa kanya, ay ipagkakaloob ang kanyang kahilingan. Kaya, Hezekiah was restored to the throne nung siya ay nakabalik sa kanyang pagiging hari na malakas, malusog. Nabalitaan ito ng king sa Babylon na si Berodach Baladan. Itong si Berodach Baladan, 2 Kings chapter 20 verse 12, at that time, Berodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letter and a present to Hezekiah, for he heard that Hezekiah has been sick and healed. Itong king ng Babylon, sabi niya, baka sakali, siguro, kung inilagay ko yung aking sarili sa kanya, nagkasakit ng terminal, cancer, o mamamatay na, pero binuhay at pinagaling, in-extend pa ng 15 years,
pumunta itong si Merodach-Baladan kasama ang kanyang mga tauhan at nagdala sila ng mga kaloob o handog kay King Hezekiah sapagkat gusto nilang marinig ano yung sikreto, why he is been healed sa kanyang malubhang karamdaman. Verse 13, nung dumating ang envoy ng Babylon, verse 13, and Hezekiah was attentive to them and showed them all the house of his treasure, the silver, gold, the spices, the precious ointment, and all his armory, all that was found among his treasures. There was nothing in this house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. Pumunta po doon yung mga taga-Babylon in order for them to know ano yung ginamit na sangkap o gamot na ininom ni Hezekiah, why he healed and back to the strong body na healthy. Pero instead, nasabihin ni Hezekiah kung anong ginawa sa kanya nung kanyang nilapitan na pinihitan ng mukha sa dingding at sinabi ang lahat-lahat sa kanya na inextend ng Diyos ang kanyang buhay at dinagdagan ng 15 years. Instead na yun ang sabihin niya na meron akong makapangyarihang Diyos na tinawagan kaya ako'y gumaling, ipinakita niya ang lahat-lahat sa kanyang kaharian. At nung papalabas ang mga taong ito, hindi na nila naibigay yung kanilang present, yung kanilang handog, yung kanilang yung pinadala ni Merodach-Baladan, sapagkat sa dami at sa ringal, sa karangyaan, meron si King Hezekiah, parang kakatiting yung kanilang dala. Instead na makarinig sila ng magandang balita, ay namangha sila kung anong meron sa bahay ni King Hezekiah. Verse 15, and he said, what have they seen in your house? So Hezekiah answered, they have seen all that in my house. There is nothing among the treasure that I have not shown them. Alam niyo po. So Hezekiah answered, that they have seen all that is in my house. There is nothing among my treasure that have not shown them. Alam nyo, they revealing the earthly treasure instead of divine grace. Mas ipinakita niya yung karangyaan ng mundo, kayamanan ng mundo, instead na naipahayag niya ang banal na biyaya ng Diyos sa kanya. Another thing, a mission to glorify God. Sana nakapag-mission siya dun sa mga taga-Babylon. Alam naman natin ang kinahinatnan. Alam naman natin kung ano ang meron sa mga taga-Babylon, later part ng ating kasaysayan. Sabi dito, ang ginawa ng hari ay isang pagkakataon sana na makahikayat ng mga hindi mananampalataya sa Diyos. At sana'y naipakilala niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Prophets and Kings, page 344, it says, their king Merodach-Baladan, upon learning that this miracle had been wrought as a sign to the king of Judah, that the God of heaven had granted him a new lease of life, 15 years, sent ambassador to Hezekiah to congratulate him in his recovery and to learn, if possible, more of the God who was able to perform a great miracle or wonder for the life of King Hezekiah.
But, alam natin na iba. The visit of this messenger from the ruler of a faraway land allowed Hezekiah to extol the living God. Na dapat sana'y sila ay makapagpuri, makapagluwalhati sa Diyos ni Hezekiah, ay nako, hindi po nangyari. At ang nakita ko nga dito, na itsapuera kung ano ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa araw-araw po ba, in our daily living, in our house, in our office, is there some visitors coming in our home? Or even a week, or a month, or a year? Maraming mga bumibisita sa atin. Minsan, hindi naman araw-araw, pero alam niyo po na saan ngayon madalas bisitahin tayo ng mga tao. Ito ang isang bahay natin na pagkaminsan ay open sa mga tao na hindi natin kasama sa ating tahanan. Ang tinutukoy ko po, sabi pa dito, but pride and vanity took possession of Hezekiah's heart, and in exaltation he laid upon to covetous eyes the treasure with which God had enriched His people. Instead na mabless yung mga taga-Babylon, ay nagkaroon ito ng opening sa kanila na magkaroon ng covetous eyes. Alam naman natin na ang tao ay selfish. At nung makita nila ang kayamanan ng kaharian ni King Hezekiah, ay nagkaroon sila ng covetous heart. Ang sabi pa dito sa chapter 20, verse 17, ang mga araw ay dumarating na ang lahat ng nasa iyong bahay at ang inimbak ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay tatangayin patungo sa Babylonia. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. So, mga minamahal na mga kapatid, from dito sa kayamanang ito, ipinakita na ito ay madadala lahat doon sa Babylon someday. Sabi nga, dahil ipinakita lahat ni King Hezekiah ang lahat na nasa kanyang bahay. Naipakita, revealing earthly riches instead of divine grace, a mission to glorify God from display to downfall. At hindi man sa kanyang panahon ay dumating ang pagkakataon na ang lahat ng nasa templo na ito, nasa kaharian ng Juda, ay dinala lahat sa Babylonia sa panahon ni Nabucodonosor. Sa ating bahay, mayroon tayong isang pintuan. Pero sa ating mga bahay ay mayroon pa tayong ibang mga pintuan na pwede nilang pasukin. At yan ay ang makikita natin sa ating mga FB account. My question is, what have they seen on your FB account? Be careful, my dear brother and sisters. Most of the people have Facebook account, Instagram, Reels, TikTok, etc., etc. And some of them seen what we have post every day on FB, on TikTok, on Instagram. My wife said to me, picture ka ng picture, di mo naman ipinopost. Kasi ako yung nag-iingat na baka iba ang magets ng mga makakakita ng aking FB account.
Kaya very careful ako na mag-post, lalo na yung mga ako ay namamasyal sa mga lugar na parang ang missionary ay hindi makakapunta. So, be careful. What have they seen on our FB? Ito ba ang makikita sa atin? About food, about travel, about reels. But, mga kapatid, kahit na yan ang makikita sa atin, ay tingnan po natin na dapat sana tayo ay kakaiba. Maraming mga reels, maraming mga post about foods, about travel. But, wag tayong mawalan ng opportunity to introduce our God in our FB account. Don't see, ang sabi doon, do not miss the opportunity to introduce your God. And every time that we post on our account, whatever it is, Instagram, TikTok, Reels, or Facebook, see to it that they are glorifying God, not exalting ourselves. So, when people look into our lives, when people look into our FB account, do they see our faith or do they see our failures or they see our treasures? Do not imitate like the experience of Hezekiah. Instead of proclaiming that God is a powerful God, He healed every kind of sickness, ipinakita niya kung ano ang kanyang karangyaan. Sabi nga po dito, when people look into your lives, into our FB, do they see our faith? Do they see Jesus? Do they see the character of our God? Or do they see our selfless self? What have they seen on your FB? It is educational, it is elevating, or it is encouraging. If it is educational, that there is God that formed everything on this earth. It is elevating that you can go to the Bible passage to know more about Savior, or to know more about coming of Jesus, not too long, but soon. It is encouraging that pray always to the Lord, like the prayer of Hezekiah. Sabi doon sa ST Sanctified Truth, October 1, 1902, review your social intercourse. Wala pang FB po noong 1902. Sabi dito, review your social intercourse, your entertainment of guests, and then to God answer the question, what have they seen in thine house? I-review natin yung ating mga ipinapakita, sapagkat kahit po tayo hindi nagbubukas ng pintuan, ang ating mga Instagram, ang ating mga TikTok, ang ating mga Reels ay open. So, review natin yung ating social intercourse. Time is short, my dear brothers and sisters. Dahil ang panahon po natin ngayon is short. Naalala ko yung aking lolo, my grandfather. He died 99 years, 7 months, and 21 days. He said, the Lord is coming very, very soon. Matagal na po siyang patay. Higit na mas madali na ngayon ang pagbabalik ng Panginoon. So, our time is short. Be careful what we post. Ito pong 3 points na ito ang iiwanan ko sa ating lahat ngayon. Every time na we have to
post ng ating mga inilalagay sa ating FB account, sa ating mga social media houses. Number one, dapat ito ay reveal His divine grace. Nagpapahayag ng kabanalan ng ating Panginoon, ng kabutihan niya at walang yung kanyang kahabagan. Don't miss the mission to glorify God kapag nabasa nila yung ating mga post. Don't miss the mission to glorify God and extol the living God. Na kapag natapos nilang panoorin, tingnan ang lahat-lahat sa ating FB account, sa ating social media account, mapupuri nila ang Panginoon sapagkat siya na Diyos ay naging mabuti sa atin. Kapag ipinost natin ang mga bagay na ito, wag nating ipupos yung mga sakit na nararamdaman natin sa ating kapwa. Wag nating ipupos yung makakasakit ng damdamin ng iba. Kundi ang ipost natin ang kabutihan ng Diyos na ating naranasan every day of our life. Every moment, every day ay dapat makita sa ating mga post. Divine grace, mission to glorify God and extol the living God. May God bless you, every one of you, for this short message. And I hope that the life of Hezekiah, even though his life on the first part is good, but do not imitate the self-exaltation. Instead, we bring in our lives, in our houses, ang kabutihan, ang karakter ng Diyos, at ang kanyang biyaya ay makita sa atin. Kaya pala, gusto kong balikan yung nandun sa verse 1. Ayusin mo ang iyong bahay. Ibig sabihin, be careful, review our bahay. Tingnan natin ang ating mga FB account, ang ating mga social media account, kung ito ay makapagbibigay ng karunungan na meron tayong Diyos. Merong Diyos na nagpapagaling at merong Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. God bless everyone. And thank you for the opportunity to serve this platform. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make
the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission